Errol Spence pinausukan sa Australia. Muntik nang hindi makasakay si Errol Spence sa kanyang flight papuntang Australia dahil nagkaroon ng error o pagkakamali sa kanyang passport at ticket. Nagkaiba umano ang isang letra sa kanyang pangalan at dokumento dahil lumang passport number ang nagamit. Kaya pansamantala siyang pinigilan ng mga immigration officials. Pero naayos naman ang konting gusot na ito kay Spence. Nakarating naman siya sa Australia at pagkababa niya ng eroplano, pinausukan agad mga boss. Bilang tanda raw ito ng pagtanggap sa kanilang bisita sa Australia. Ayan ang ginawa kay Errol Spence, pahiwatig ito na welcome siya sa Australia. Abangan daw ang laban niya kay Tim Tszyu dahil tatalunin niya ito sa kanyang sariling bansa. Sa iba pang balita, Gervonta Davis sinabi umano na interesado siya lumaban kay Manny Pacquiao. Sa ngayon walang matinong kalaban si Tank Davis mga boss. Matatandaan na hinamon din niya si Floyd Mayweather at hinamon din niya si Jesse Bam Rodriguez. At ngayon target naman si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sinabi rin po ni Sean Gibbons na isa si Tank Davis sa mga pinagpipilian nilang next fight. Kung sakaling maglaban sila, anong division kaya? Pwede magsalubong sa 145 pounds. O kaya bumaba si Manny Pacquiao sa 140. Malabo naman na aakyat si Tank Davis sa 147 pounds. Alam nyo naman, magulang yan mga boss. Kaya bakan natin kung posible nga ba ang laban nila bago matapos ang taong 2026. Matatandaan nga na pinatulan ni Tank Davis si Jake Paul eh. Kahit napakalaki ni Jake Paul eh, pumayag yan. Hindi lang natuloy ang kanilang laban dahil nagkaroon ng kaso si Tank Davis. Sunod-sunod ba naman ang kinaso sa kanya? Kaya naapektuhan yung laban niya kay Jake Paul. At ngayon, kung si Manny Pacquiao ang kalaban niya mga boss, magandang bakbakan ito. Tingin yung mga boss, kakayanin pa ba ni Manny Pacquiao sumabay kay Tank Davis? You know, I can fight Floyd again and like Gervonta Davis or... Samantala Ryan Garcia binanatan agad si Conor Benn. Pinanood ang laban ni Conor Benn at round 1 lang ang tinapos. Sapat na raw yung round 1 na maobserbahan niya si Conor Benn at tatapusin niya ito. 80% lang na kondisyon ni Ryan Garcia, gugulpin na niya si Conor Benn. Kaya pakiusap niya sa mga fans, kung sa tingin nyo daw mananalo si Conor Benn sa kanya, tumaya kayo kay Conor Benn. Ito ang mensahe ni Ryan Garcia. Me at my best, 80% will beat this man. Put your money on him. If you really think he'll beat me, bro, guys, please bet on him. Samantala nabanas na rin si Ryan Garcia kay Adrien Broner dahil sa kakahamon niya sa kanya. Pinatulan na ni Ryan Garcia si Broner para mas lalong mag-trending ang pa-hype ni Broner. Sabi ni Ryan Garcia kung titignan ang mga nakalaban ni Broner sa mga world champion, kaya naging 4 division champion, wala naman daw malalakas na tinalo ni Broner. Unang nag-champion si Adrien Broner sa super featherweight division. Tinalo niya si Vicente Martin Rodriguez. Pangalawang division niya sa lightweight division, tinalo niya si Antonio DeMarco. Pangatlong division niya, tinalo niya si Paulie Malignaggi sa welterweight division. Pang-apat na division niya sa super lightweight division. Tinalo niya si Khabib Allakherdiev. So tama naman si Ryan Garcia doon. Walang mabigat na pangalan na tinalo ni Broner kaya naging 4 division champion. Si Paulie Malignaggi lang ata yung sikat na tinalo niya saka si Antonio DeMarco. So may punto naman si Ryan Garcia doon.